Sa
sa pagkakataon. Ama, sa inyo po namin pinagtatalubin ang kakahindikan sa bawat labas ng bahay namin. Ama, sana po'y maghahari naman ng banal na Espiritu. Ituro mo po, Ama, sa bawat isa sa amin ang kahalaga ng pagpapasalamat na kung papaano po'y patuloy niyo po ang pinadarama sa amin. Patuloy po namin ang ginagawa at ginagawa sa apong araw-araw ng aming Panginoon ang kahalagahan ng pagpapasalamat ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, agrahan-ahanin mo ang inyong munting bayan sa huling kapanahon na ito. Ama, agrahan mo ang mga kapatid namin na patuloy po, Ama, gumagawa. Patuloy po, Ama, na nagmamalasak sa banal na iglesia na inyong pinagpalaw sa amin. Gayon din po, may ang inyong mga anak, ang mga ina, ang manangkahan, ang aming mga suplin, sana po may patuloy mo po kaming gabayan. Patuloy mo po amang hinapin ng bawat isa sa amin ang mga mahal namin sa inyo. Ma, nalalaman po namin kayo po ang doktor. Ikaw po ang nagbibigay ng mga karamdaman. Ikaw po ang nagpapagaling. Kaya sa iyo po namin ang may pinagtatalubin. Kasano po'y hawaan niyo kapos ng aming mga karamdaman. Ama, sana po'y huwag magkaroon ng kadahilan na kami ay magkaroon ng panghihingan ng buhay. Sana may patuloy mo kong palakasin at patibayan ng aming pananampalataya. Patatagin mo po ang bawat isa sa amin na kumbaga maaari po sana may dagdagan niyo po ang mga kaarawan ng aming mga buhay. Upang sa ganun po may maganap namin ang aming mga tungkulin sa inyo. Sana po may magawa namin sa aming masarap na kami po'y makagawa. Na tuwi-tuwi at palagyan po kami magpasalamat sa inyong marangal na pangalan. Sinasamba ka po namin ang mga pinupurit ni Luduan natin. Inasasama natin ng walang hugang pagpapasalamat. Na marami po kami nais na pagtagubilis sa inyo. Kasi amin naman po sana ang mga ingatan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag niyo po sana ang mga kabayaan. Magatuloy po ang kadahilan. Kung maaari po sana mapaglabanan namin na po dito sa masamang na sa mga. Dakilang Diyos, sana po'y sana po hindi Diyos inyong banal na kaitaas ang aming mga sama ng hinihinit kalalaan. Naalalaman po namin sa pagkakataon ito'y nandot na po namin ngayon. Sana po mo sa pagkakataon ito'y pinatawad ninyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Ama, ganito pa po namin ang dinadakil. Ganito pa po namin ang pinasasalamat. Sinasamba ay yung marangal na pangalan sa pamamagitan po ng Espiritu. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng mga bagay na ito'y patuloy po namin pinasasalamatan at walang hanggang pasasalamat sa pangalan at karapatan ng aming mananakot at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pagpalang hapon po, mga kapatid sa inyo, kayo din po sa aking lahat, mga kapatid. At gaya po ng ating nakasanayan, palagi po natin ginagawa, yung araw ng ating pagsamba ay mayroon pong nakatalaga na magbibasok para sa ating nakaraan na tinalaki na pag-aaral na nakaraan po. Sino po ba mga kapatid yung nakatalaga? Isa po mga kapatid. Napapaka po natin sa kapatid.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ang pagsapan natin noong nakaraang linggo ay kung bakit nanganganib na mapahamak ang kapatid na hindi nag-iingat sa paglilingkod. Sa unang bahagi po, sinabi na sa kalagayang ito ay tinawag na kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Mula nang kayo magsisampalataya, kayo ay pinagtakal sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinangako. Dito po malinaw na hindi po tayo nagsisampalataya sa utos lang po ng tao, kundi sa utos po ng Diyos at sa kanyang mga aral. Sinabi naman po sa unang Pedro na sa ikalawang Pedro na magaling pa sa kanila ang hindi nakarinig ng aral kaysa pagkatapos na makakilala nito ay tumalikod sa banal na utos. Konektado naman po dito yung sa Mateo na ang karumal-dumal na espiritu kung lumabas sa tao sa kanyang pagbabalik ay magsasama ng ito pang espiritu na lalo pang masama kaysa sa kanya. Parang dito na po ipinakita yung kakahantungan ng isa na pong mananampalataya. Tapos umalis pa po, tapos hindi niya po iningatan yung kanyang pananampalataya. Sa Filipos naman po, sinabi na magsitibay nga kayo sa Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong puso. Sa huling bahagi naman po, sinabi sa kawikaan na hawakan mo mabuti ang puro sapagkat siya'y iyong buhay. At sa Colossus naman po, kung papaano ang inyong tinanggap si Jesucristo na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Dito po yung kung paano nga po natin maiingatan yung ating pananampalataya at hindi na po humantong sa pagkapahamak pa ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po, kapatid, sa inyong pag-pasok. Kaya po ng paksang ating napag-aralan na karang linggo ng ating pagsamba, ay naipakita po ni kapatid na kung bakit nanganganib na mapahamak ang kapatid na hindi mag-iingat sa paglilingkod. Kaya po nung kanyang naibahagi na sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ay tayo'y natataan. Na muli po tayong nagkaroon ng tinatawag na pag-iingat sa ating sarili. At sa pamamagitan po ng tatak ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin, ay patuloy pong nagkakaroon ng tinatawag na pag-iingat kung bawat isa na mananampalataya sa loob ng Kristo. Nagaya po na dapat ang wikang gawin sa uling bahagi po na upang maiwasan yung pagkakahamak ng bawat magkakapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos, ay matibay po na ipinagtatagubilin sa aklat ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng apostol si San Pablo na tayong magkakapatid ay dapat magpakatibay at magpakatatag at manghawak sa aral na itinuturo sa bawat isa sa atin. Ito po yung bagay na pagtatagubilin ni Apostol Pablo. At kayo po mga kapatid, gaya po ng mga bagay na dapat natin maintindihan at maunawaan po sa pagkakataon ito, gaya ng mga nagdaan na paksa na ating pinag-aaralan, ito po ay isang kabahagi pa rin. Doon sa paksa na nagdaan na nagdaan na ating mga paksa, tungkol po sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Na yung pamamaraan ng pananalangin, yung ikatlong bahagi, o yung tinatawag po na acts, sa wikang, ano po yung abbreviation, yung tinatawag na acts, yung huling yung ikatlong bahagi po, yung thanksgiving na sinasabi. Doon sa bahagi ng pananalangin natin sa Diyos, mga kapatid. Yung pong pagpapasalamat na siyang nararapat na magawa ng mga taong naglilingkod sa Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon po, mga kapatid, gaya po nung mga bagay na dapat natin maintindihan na dapat po na maisagawa natin. Halimbawa po, nung bagay na dapat nating magawa o yung nakakamta ng bawat isa sa atin. Yung mga tao na gaya ng lumalahok sa larangan ng pakikipag-kabisan o yung tinatawag na pagkuha ng exam sa kanilang pag-aaral, sa
pag-aaral. Napag-aralan sila'y makatapos sa pag-aaral upang maging ganap na may karapatan doon sa kanilang tinapos na pinag-aralan, kumukuha po ng exam ng isang tao. O gaya po ng isang tao na nanunungkulan sa gobyerno na kinakailangang maipakita at makapagpasalamat sa Diyos ay para lamang magawa yung mga bagay na ito kung matamo na yung tagumpay na sinasabi. O halimbawa po nakamit na nakapasa na doon sa exam, sa bar exam na sinasabi. At nakamit na rin yung tagumpay na minimiti sa kanyang sarili na naluklok bilang isang kawani ng pamantasan ng gobyerno, mga kapatid. Sapagkat napakalaking bagay po na dapat nating maintindihan yung kahalagahan ng tinatawag na pagpapasalamat. Ngayon po mga kapatid, dumakon po tayo doon sa paksang ating pag-aaralan sa hapong ito na napakahalaga. Ngayong diwa na ang pamagat po ng paksang ating pag-aaralan, ang diwa ng mga taong mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay. Ganito po mga kapatid, ating susuriin, aalamin sa pagkakataon ito, yung mga bagay at yung bagay na napakahalaga na dapat pong magawa natin sa ating mga sarili at kung paano yung diwa ng mga taong mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay, ito po yung ating aalamin sa pagkakataon ito. At magpasimula po tayo mga kapatid sa ganitong pagtatanong. Sino po ang mga taong tiyak na magpapasalamat sa Diyos ayon sa banal na kasulatan? Mayroon po bang mga tao na makikita natin at malalaman natin sa banal na kasulatan na mayroong mga taong tiyak na magpapasalamat sa Diyos ayon po sa banal na kasulatan? Tingnan po natin at ating pong alamin. Aking pong babasahin at inyo pong matamang pakinggan sa aklat po ng awit sa 140, ang talata po ay 13 po mga kapatid. 140, 13 po ang talata. Ganito po ang sinasabi ayon po sa pagtuturo ng banal na aklat mga kapatid. Sa aklat po ng awit, ganito po ang ating mababasa. Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Maliwanag po kung sino ang mga taong tiyak na magpapasalamat sa Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan, ayon po dito sa talatang ating binasa sa awit ni Haring David, ang sabi po mga kapatid, ang matuwid ang wika'y walang pagsala. Sa madalit salita po, yung matuwid na tao na gumaganap at gumagawa ng kanyang tungkulin para sa Diyos, 100% magpapasalamat sa Diyos. Luluwalhati at pupuri sa ating Panginoong Diyos. Bakit po mga kapatid? Sapagkat sinasabi nga po ng banal na kasulatan na walang pagsalang may mga tao na gagawa ng mga bagay nito na magiging mapagpasalamat sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, yung mga taong tiyak na magpapasalamat sa Diyos ayon po sa banal na kasulatan ay mayroon pong pinatutuhanan at may patotoo ang banal na kasulatan. Gaya po ng isang taong matuwid, tingnan po natin kung ano po yung naging kasaysayan o yung ipinakikita dito sa senaryo ng talata po na ating babasahin, mga kapatid. Ang sabi po dito sa aklat ng Job, sa 1:21 po ng aklat ng Job, ganito po ang sinasabi at inyo pong matamang pakinggan ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
tingnan po natin, mga kapatid, na kung paano sinabi ng lingkod ng Diyos na matuwid na Sion, na siyang wika sa pamamagitan ng pagluwal ng kanyang ina. Ito ay isang malaking pagpapasalamat. Bakit po? Sapagkat ginamit ng Diyos ang isang tao na sa pamamagitan ng pagluluwal sa Kanya bilang isang lingkod ng Diyos ay nagawa, natupad ni Job hanggang sa kanyang pagtanda, sa kanyang paglaki, na siya'y maging isang masunurin na lingkod ng Diyos, na natutong pumurit magpasalamat sa kabila ng lahat ng kanyang mga sinapit na karamdamang sakit na dulot ng isang mapait na pagbibigay ng pagsubok o tukso ng isang diablo, mga kapatid. Tingnan po natin yung senaryo ayon po dito sa pagpapatuloy ng ating banal na talata na ating binabasa, mga kapatid. Sa 2 at 20 po, nang magkagayoy sinabi ng kaniyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng mga babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Tingnan po nila natin, mga kapatid. Bakit po sinabi ng asawa ni Job sa kanya na bakit ang wika, nananatili ka pa rin sa iyong pagtatapat sa Diyos? Mamatay ka na ang wika. Sapagkat ito po ay isang bahagi ng diablo na ginamit niya yung asawa ni Job, mga kapatid. Na sa pamamagitan ng asawa ni Job, sinusumbatan niya yung kanyang mahal na asawa. Kung talagang ito'y mahal niya. Bakit po? Sapagkat nakikita niya na bagaman punong-puno na sugat, bukol, magmula talampakan, magmula buhok hanggang bukong-bukong, mga kapatid. Sa nakikita niya doon sa nangyayari na ganap sa kanilang buhay, na nawala yung kanilang mga tinatangkilik sa buhay at mga mahal sa buhay. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, mga kapatid, ano po ang sabi ng lingkod ng Diyos na si Job? Ano po ang sabi sa kanyang asawa, mga kapatid? Ikaw ang wika isang hangal na babae, para kang isang hangal na babae, na nagsasalita ka ng masama, na gaya ng isang hangal na babae. Bakit po? Sapagkat tayo ba ang wika'y tatanggap lamang ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi na tayo tatanggap ng masama? Tingnan po natin kung paano yung matibay na pananalig at pananampalataya ng lingkod na si Job, mga kapatid, ng tao ng Diyos, ay naroon pa rin po yung katatagan ng kanyang pananampalataya, yung tibay ng kanyang pananalig sa Diyos, na sa kabila ng lahat ng kanilang dinaranas, sa kabila ng kanyang paghihirap, ay naranasan niya, ipinakikita niya sa mga tao na isang halimbawa. Ipinakikita niya sa Diyos na siya'y karapat-dapat na maging lalang at nilikha ng Diyos bilang isang tao na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang buhay. Nasa pamamagitan ng malaking utang na loob niya sa Diyos, nagawa niya pagtiisan ng mga bagay nito. Kaya nga po, mga kapatid, tinitiyak ng banal na kasulatan na mayroon pong mga tao natutong magpapasalamat sa Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Gaya po, mga kapatid, sa huling kapanahon ng natin ito, mayroon po bang itinuturo sa mga Kristiyano sa huling kapanahon ng ito? O mayroon po bang nagmamalasakit o patuloy na nagbibigay ng isang halimbawa upang gawin ng mga lingkod ng Diyos, ng mga mananampalataya ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos, na tayong mga lingkod ng Diyos ay matutong magpasalamat, lumuwalhati, umurit lumuwalhati
sa ating Panginoon Diyos. Tingnan po natin, ayon po sa pagtuturo ng ating apostol sa San Pablo, gaya po ng kanyang sinasabi doon sa kanyang mga mahal na kapatid sa loob ng iglesia, sa mga taga-Tesalonika po, sa unang Tesalonika 5:18. Ayon po sa pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po ay ganito, at inyo pong matamang pakinggan. Sa 5:18 po ang talata. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Maliwanag po. Nasa huling kapanahunan din ito. Sino po ba yung tinuturuan ni Apostol Pablo sa panahon nung panahon na sila'y nabubuhay? Sino po yung mga tao na tinuturuan ni Apostol Pablo? Yung pong mga Kristiyano, yung mga unang lingkod ng Diyos na nakikinig, gumaganap, at gumagawa ng mga bagay na mabubuti na itinuturo ni Apostol Pablo. Bakit nga po, mga kapatid? Sapagkat sa lahat ng wika ng mga bagay, kayo ay matutong magpasalamat sa Diyos, sapagkat ito ang wika, ang kalooban ng Diyos na kay Kristo tungkol sa inyo. Maliwanag po yung sinasabi ng banal na kasulatan na maraming mga tao tiyak na magpapasalamat, tiyak na gagawa ng mga bagay na hinihingi at itinuturo ng banal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit po nung una, gayon din po sa pagkakataon ito, sa panahon ito ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po yung diwa ng mga tao mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay ay patuloy nating makikita na gumagawa at nangyari sa pagkakataon nung sila'y mga nangabubuhay, mga kapatid. Kahit po ngayon sa panahon ito ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat tumatagos yung itinuturo ng mga lingkod ng Diyos. Tingnan po natin, itanungin po muli natin ang banal na kasulatan, paano po ba magiging kasanayan ng isang Kristiyano yung pagiging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay na itinuturo, mga kapatid. Tingnan po natin, ano po ba yung mga mabubuting bagay o yung mabubuting gawa na dapat ay makita sa bawat isang Kristiyano o sa bawat tao na naglilingkod at nananampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Yung tinatawag pong focus on the good blessings. Saan po natin, paano po natin itututok o yung ating pananaw, ibubuhos natin doon sa tinatawag na good blessing, focus on the good blessings, mga kapatid. Paano po ba natin ito tatanggapin? Paano ba tayo magpapasalamat doon sa bagay na ating tinatanggap? Tingnan po natin, ayon po sa pagtuturo ng banal na aklat ng awit, sa 103 po, ang talata po ay 2, ang sabi po ay ganito. Sa aklat po ng awit, 103, ang talata po ay 2. Ganito po ang pagpapayag ayon po sa banal na aklat ng awit, mga kapatid. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Sino po, mga kapatid, yung nagsalita dito sa ating talata na binasa, mga kapatid? Ayon po sa ating ayon po kay Haring David, inuutusan niya yung kanyang sarili na ano po, na ang sabi po, mga kapatid, sa kanyang mismo, doon sa kanyang kaluluwa, ano po ang sabi? O kaluluwa ko, purihin mo ang wika ng Diyos, ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat huwag mo ang wikang kalilimutan na ang lahat ng bagay na iyong tinatamasa, kinakailangan ay iyong pasalamatan.
yung mabubuting gawa, yung mabuting gawa ng Diyos, nararapat lamang na ating papurihan, na ating pagpapasalamatan, mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, mismo sa ating sarili, tingnan na lang po natin sa ating sarili. Paano po ba tayo pinagkalooban ng Diyos? Bakit po ba tayo binigyan ng Diyos ng buhay? O ito po nga ating kabuuan na sapat ng ating ng katawan, mga kapatid. Ano po ba yung mga bagay gaya ng isang sangkap ng ating katawan, gaya po ng mata? Paano po ba natin ito ginagamit? Di po ba mga kapatid, yung mabuting gawa ng Diyos, upang makita natin, mamagnify natin, upang makita natin, malapitan natin makita yung mabuting ng Diyos. Ano po ba yung, bakit po napakahalaga ng mata? Bakit yung binigay ng Diyos sa bawat isa? Sapagkat upang makita natin yung katotohanan ng kanyang salita, mapakinggan natin yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, na sa pamamagitan ng utos ng kanyang Ama, na sa pamamagitan po ng banal na ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Ito po ay ating makita, mabasa, maunawa, upang maganap natin yung tinatawag na pagpapasalamat sa Diyos. Gayon din po yung ating paa. Bakit po ba tayo binigyan ng paa ng Diyos? Ano po ba ang dahil kung bakit tayo mayroong paa? Para po ba ito ilakad lang natin na ilakad? O para ito gamitin natin sa pamamasyal? Napakalaking bagay po na yung makita natin yung mabuting bagay ng Diyos na ating tinataglay sa ating sariling katawan. Na itong ating pa ay magamit natin sa ampo. Doon sa napakagandang bagay na ito'y nagamit natin sa ampo sa pagpunta natin sa isang gawain, sa banal na gawain ng Diyos na patungkol sa Diyos. Na basta mayroong gawain pang spiritual, yung ating paa, yung ating mata, ay madala natin doon sa kasakdalan ng bawat isa sa atin. Na maganap natin yung ating tungkuli sa Diyos. Yung tungkuli natin sa ating sarili. Na hindi gaya ng ibang mga tao, mga kapatid. Na ano po, na mayroon ng mga paa, na mayroon na pong mga paa at kamay, pero saan ginagamit. Pero tayo po, bilang magkakapatid sa loob ng iglesia, naturuan na kung paano yung tamang paggamit ng sangkap ng ating katawan na napakahalaga. Ngayon din po mga kapatid, na yung mismo kabuuan ng ating katawan ay ano po, naihahain natin na isang banal at kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Napakalaking bagay po nito na yung mabubuting gawa, dito po natin i-focus. Baka po hindi lang natin napapansin. Kung magkamisa po, nakakalimot tayo sa ating sarili. Na kung magkamisan paano bagang kaya lang tayo magpapasalamat sa Diyos, kung tayo nga lang po nagkakamit ng tinatawag na ginawaan. Pero kung magkamisan po, may mga tao na nakakalimot doon sa mabuti ng Diyos. Sabi nga po doon sa isang talata na ating binasa, gaya ng isang lingkod ng Diyos, mga kapatid, na sa mabubuting bagay lang ba kumita tayo magpapasalamat sa Diyos? Na hindi na natin pasasalamatan yung mga bagay ng ating kalubihan, na tayo dumaranas ng paghihirap. Napakalaking bagay po nito. Na bagamat tayo hindi sumasala sa oras, na bagamat tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, pero nasisiyahan natin yung ating puso't kalooban, ng ating isipan, na tayo naging isang bahagi ng iglesia, na tayo yung ating kabuuan na sangkap ng katawan, ay nasupungan natin ang ating mga sarili, na narito tayo, nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Umaalam ng mga katwiran at katotohanan ng salita ng Diyos. O hindi lang po sa ating sarili, maging sa ating paghahanap buhay. Tingnan po natin. O gaya po na sa hanap buhay, mga kapatid. Paano po natin masasawag na focus on the good blessings? Ito po bang bagay na gaya ng isang hanap buhay, mga kapatid, gaya ng ginagawa ng iba, na masasabi po ba natin na ito isang blessings na
kinakailangan mabuhay ang isang tao sa pamamagitan ng pagsusugal o sa pamamagitan po ng isang pagtatayo ng isang karinderya na may kasamang mga kalayawan o pag-inom, yung tinatawag ng beer house, mga kapatid. Ito po ba yung tinatawag na good blessings? Bigay po ba ng Diyos ito? Ito po ba yung magandang kaloob ng Diyos? Ibigay po ba ng Diyos na mayroong mga taong mapisala doon sa bahay ng aliwan? O doon sa tinatawag na hanap buhay na sa pamamagitan ng sugat? Hindi po. Bagkus mga kapatid, nalalaman natin na yung itinuturo doon sa magkakapatid sa loob ng iglesia. Yung hanap buhay na marangal, ito yung tinatawag na good blessings. Kasi po, kahit po tayo isang hamak na tao lamang na may maliit na hanap buhay, o gaya po halimbawa ng isang nagtitinda ng samalamig, o isang tricycle driver, isang jeepney driver, o isang tindera sa palengke, ito po isang napakarangal na trabaho na matatawag nating good blessings. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating pag-aanap buhay ng marangal, naipadarama natin yung ating pagmamahal, yung ating pagbibigay ng bukas palad sa ating mga kapatao, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Kaya po napakahalaga, mga kapatid, na kung paano nagiging kasanayan ng bawat Kristiyano ng isang mananampalataya sa Diyos, yung pagiging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay. Doon sa mga bagay na tinatanggot, ibinibigay ng Diyos, na siya naman natin itinuturing na isang napakalaking bagay pahalaga para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, maging sa ating sariling pamilya ay napakahalaga. Yung mabuting, yung good blessings na sinasabi, yung tinatawag na focus on the good blessings. Nakikita po natin, malapit nating natatanaw, na sa ating mismong pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Di po ba't napakasarap na tayo pinagkalooban ng isang mabuting asawa? Na ang bawat isa sa atin, mababae at malalaki. Sa aminin po natin sa hindi, mga kapatid, tayo mga tao may mga sariling, mga pag-ugali na kung magkamising, mga nababago tayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero ito po'y kaloob ng Diyos, na yung asawa natin, na yung ibinigay ng Diyos, yung pinagtali ng Diyos, yung mag-asawa na nagmamahalan, yung magulang sa kanyang anak, yung mga anak sa kanyang magulang. Naririto po yung pinagbuklod ng Diyos. Naririto yung pagpapahalaga doon sa mabuti na ginagawa ng Diyos at doon sa mabubuti na ginagawa ng mga tao ng Diyos. Bakit po? Sapagkat napakahalaga nga po na ito'y maging kasanayan ng isang Kristiyano na tayong magkakapatid mismo kinakailangan magmahalan sa isa't isa sapagkat ito yung tinatawag na first family. Dito po natin i-focus yung magandang nagagawa ng Diyos. Ito po yung good blessings na aking natutuwa na yung anak ng pagtapos ko ng pag-aaral. Ano yung aking asawa hindi natatanggap sa trabaho na kahit na isang janitor lang sa sobrang sipag, na-promote ng trabaho, bagamat ang kanyang antas ng pinag-aralan ay high school graduate lamang. Pero ano po ang nangyari? Bakit tumaas ang tungkulin sa trabaho? Kahit tinawag ba sabihin natin messenger, mataas pa rin. Hindi kaya ng janitor ka punas ka ng punas, ang messenger kung saan ka nakakabatin. Ganun po na ipinakikita ng banal na kasulatan, ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, yung good blessings. Kinakailangan-focus natin yung ating sarili. Hindi lang po doon sa bagay na ating kinakantan, yung mga bagay na magaganda, yung po bang kalugihan, yung tinatawag na, yung minsan kasawian, hindi na po ba natin pagpapasalamat ito? O yung po tinatawag na, yung nararamdaman natin, yung sakit, na kung magkamisan may na-hospital sa atin, baka po ito isa lamang na dahilan ng Diyos upang tayo maging matitibay, upang maging matatag yung ating paninindigan at ating pananampalataya sa Diyos. Marami pong dahilan ng Diyos na hindi natin kaya abutin o harapin. Yung karunungan ng Diyos, walang sino man na makahanggan, makagagawa ng bagay ng kalooban ng Diyos. Maging sa atin pong sa loob ng iglesia, mga kapatid, mayroon pong ipinakikita na bagay na mabuti
na dapat makita natin ano ba yung mabuti na gagawa o ginagawa ng Diyos para sa atin. Para po sa ating pamilya, yung tinatawag na spiritual family. Hindi po ba mga kapatid, bilang tayong isang pamilya na masasabi? Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay isang sangkap ng iglesia. Sapagkat ang ating Pangulo ay ang ating Panginoon sa Kristo. Wala sa makatuwid mo na sa makatuwid ang bagay kayo ang bika ay sangkap ng katawan. Dito ba? Tayo po'y bahagi ng iglesia. May kani-kanyang bahagi kung paano ang ating katawan lupa ay may bahagi ng sangkap ng ating katawan. Gayon din po yung banal na iglesia o yung tinatawag na spiritual family. Tayo po'y magkakapatid. Isang pamilya tayo ng ating Ama ay sinasabi nga po sa banal na kasulatan, ang Diyos ang ating Ama. At ang kanyang bugtong na anak ng panganay, ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo po'y mga bunsong kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. O hindi po ba ito isang pamilya na masasabi na tayo napasasakop sa aral at katwiran ng Diyos? Na tayo tinuturo kung paano magiging kasanayan, kung paano palagi, mga kapatid, at lagi na tayo ay matutong magpasalamat. Sa pangaraw-araw ng ating pamumuhay, napakahalagang bagay po na yung itinuturo ng banal na kasulatan, gaya po na sinasabi mga kapatid, sa aklat po ng Marcos na isang patotoo, sa isang senaryo na mismo ang anak ng Diyos ang nagsalita. Kung bakit napakahalaga at kung bakit pinakamahalaga yung tinatawag na family, yung spiritual family o yung pamilya sa loob ng iglesia. Tingnan po natin kung bakit napakahalaga. O ayon po sa pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, sa aklat po ng Marcos 3:31 po, ganito po ang sinasabi, ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, supporting verse lang po dito mga kapatid. Ayon po sa kay San Marcos 3:31, ang sabi po ay ganito, at inyo pong matamang pakinggan, ganito po ang pagpapahayag. 3:31 patuloy. At dumating na ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid. At palibasay nakatayo sila sa labas, ay nagpasugo sila sa kaniya na siya'y tinatawag. At nakaupo ang isang karamihan sa palibot niya. At sinabi nila sa kaniya, narito, na nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. At ang iyong ina, ang iyong mga kapatid na hinahanap ka, at sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingat niya sa nakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae. Maliwanag po, mismo ang ating Panginoon sa Kristo, na sa pagkakataong ngayon sinabi niya na talagang binigyan niya ng pagpapahalaga at itinuring niya na tunay niyang ina at mga kapatid yung naroon sa loob ng oras na siya ay nangangaral at ipinangangaral niya, dinidinig at pinakikinggan yung iniuutos ng kanyang mahal na ama na bilang anak, tinutupad niya yung tungkulin niya. Kaya po anong sabi? Ano po sabi ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid? Sa 35, akin lang pumulutin, sapagkat ang sino man ang wikang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito yung aking kapatid na lalaki at babae. Gaano po kahalaga yung tinatawag na spiritual family? Yung ating mga mahal na mga magulang at kapatid sa loob ng iglesia. Na kung paano ito pinakita ng ating Panginoon sa Kristo, na ipinaunawa
pinatututuhanan ng bugtong ng anak ng Diyos na hindi kinakailangan pag walang bahala. Napahigitan pa natin yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, sa dugo at laman. Bagkus, mas higit ang wika na dapat pahalagahan natin yung ating kapatid sa pananampalataya. Kaya po mga kapatid, huling talata pong aking ibabahagi at ipabilig ko sa inyo, ang sabi po mga kapatid, ni Apostol Pablo, mayroon tayong dapat na matutunan sa ating mga sarili. Nagaya niya na kung paano yung mga bagay na ito'y kanyang natutunan sa paglilibot niya sa iba't ibang lokal, sa iba't ibang bayan na naroon yung kanyang mga kapatid at yung mga kapwa-tao natin noong araw na naghahanap ng totoo, ng katotohanan ng Diyos. O ayon po sa pagtuturo sa Pilipos 4 at 11 na kung paano dapat na maging kasanayan ng isang Kristiyano ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Ganito po, ayon po sa pagtuturo, huling talata kung aking ipaglilingkod sa inyo sa Pilipos 4:14, ganito po ang sinasabi at inyo pong matamang pakinggan. Ang sabi po ay ganito, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Ano po yung bagay na ibig ipaunawa sa atin, na gustong ipaalam, yung bagay na lihim na natutunan ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga kapatid, doon sa kanyang mga minamahal na kapatid sa loob ng iglesia. Nakahanggang sa ngayon po'y tumatagos. Na kung natin pong isipin mga kapatid, yung bagay na tinatawag, sabi po, liman po. Pero ito po'y isinasaysay na, kumbaga, ibinabalita na sa bawat isa sa atin. Na kinakailangan ng wikang kung paano yung maging kasanayan natin, yung lihim na kanyang nagawa sa kanyang sarili. Na tayo pag-aralan din natin yung mga bagay na ito. Nasanayin natin ang ating mga sarili doon sa tinatawag na kagutuman. Na kung paano natutunan din niya siya'y mag-isagana sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Na marunong din siyang magtiis. Na sa lahat ng dako, sa lahat ng mga kapatid na kung sino man yung kanyang makaharap, ano man yung antas sa lipunan na ginagalawan ng kanyang kapatid sa pananampalataya, o kahit sa ibang tao, marunong siyang magpakababa. Bakit po? Sapagkat ito po yung bagay na kanyang natutunan sa kanyang sarili. Bakit po na niya nagagawa yung mga bagay ito? Sapagkat sa pamamagitan ng nagpapalakas sa kanya, sino po? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya niya nagagawa yung mga bagay na ito. O kaya po mga kapatid, yung pong diwa ng mga taong mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay, napakalaking bagay po na ito ay maging isang huwarang, maging isang halimbawa sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, totoo po na dapat tayong magkakapatid, gaya ng sinasabi sa isang banal na aklat ng banal na kasulatan, ano po yung nararapat nating magawa sa ating mga sarili? Na tayo huwag magpabaya. Ayon po doon sa isang aklat ng Hebreo, sabi ko, huwag ang wika ninyong pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng pag-uugali ng iba na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sabi po mga kapatid, sapagkat napakahalaga po na dapat ang bawat isa sa atin, kinakailangan maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ating tinatanggap, maging sa ating pagbibuhan, sa ating mga kasawiran. Hindi lang po bang wika tayo doon sa mabubuting bagay ng Diyos na ating tinatanggap, o hindi lamang doon sa mga success na ating nangyayari sa atin, na ating tinatamo. Bagkus, hindi sa mga masasakit na bagay na baka nga ito'y dulot lamang ng isang paraan ng Diyos upang tayo maging matatag, matibay sa ating pananampalataya.
Kaya po mga kapatid, ito po yung bagay na aking ibahagi sa inyo at na aking pong naipagbibig sa inyo. At sa huling katanungan po sa paksang ating pinag-aaralan, yung kabuuan ng paksa ng ating pinag-aaralan, yung huling bahagi mga kapatid, ay ganito po ang aking katanungan na iwanan sa inyo. Nasasagutin ko at lilinawin ni kapatid Nalando sa kanyang pagpapatuloy kung paano po tinatanggap ng mga Kristiyano ang lahat ng mga bagay na dumarating at nangyayari sa kanyang buhay. Dito po mga kapatid yung mga bagay na ating maunawaan sa huli at ikatlong bahagi ng paglilingkod ng aking kapatid na kamunggagawa, ng ating kapatid na kamunggagawa, si kapatid Nalando. Una po sa lahat muli, magandang hapon. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo mga kapatid. Maraming po salamat sa kanyang kaloob na hindi masayo. Hanggang dito lamang po. Salamat po sa Diyos. Isang magandang hapon po mga kapatid. Sa naalala ko na lang na mga 5 minuto lang siguro po. Tatapos na tayo. Ang ating buong paksa, upang ako naman ay magkaroon ng bahagi, ang diwa ng mga taong magpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Dito po ay itinatanong kung sino yung mga taong tiyak ng papasalamat sa Diyos ayon sa Biblia. At pinaliwanag ko sa ating kapatid na Beto na hindi kang matuwid, yung taong matuwid, wala wikang pagsala, 100% siya ang papasalamat sa Diyos. At meron po siyang halimbawa na isa pong lingkod ng Diyos, gaya po niyo, na bagamat siya nasa buhay na mariwasa, sumabit sa kanya yung kahirapan, mga pagsubok, siya po ay nanatili, na siya nagpupuli, nagpapasalamat, hindi po siya tumalikod sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At sa atin po, ng mga Kristiyano, kung itinuturo po noong unang panahon, yung lagi ng pagpapasalamat sa Diyos, paano po inaaral ito sa atin? Sa pagtuturo po ng banal na kasulatan, tayong weekday magpasalamat lagi sa Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban. Napakaliwanag po, kaya puro po magpapasalamat, puro pagpapahalaga sa Diyos ang tema po ng ating paksa sa hapon ito. Sa ating po mga kapatid, isa na lang yung question. Tayo laging nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos. Ang question na lamang po sa bawat isa sa atin, tayo kaya makapagpatuloy na maging matuwid sa harapan ng Diyos? Yung po question na iwan ko sa atin lahat. Ngayon, paano naman magiging kasanayan nating mga Kristiyano yung pagiging mapagpasalamat sa Diyos? Madali bang sanayin yung ating sarili para po magawa natin yung lagi ng pagpapasalamat? Dito po sa bagong ito mga kapatid, mayroon pong formula, may rekomendasyon na tinuturo sa atin ang banal na kasulatan, siya ang kapatid. Ang pagtuturo niya, yung wikang kasanayan, upang tayo maging mapagpasalamat sa Diyos, kailangan i-focus natin lagi yung ating sarili sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, lalo na po sa araw-araw. Meron kasi realidad din ng tao, kaya lang magpapasalamat kapag hindi nakadarama ng kalungkutan, kapag hindi nakadarama ng kabiguan. Pero kapag siya ay nagkaroon na ng pagsubok, nagbumukmuk na. At baka nga kung kamisan, sinisisi pa ang Diyos. Dahil mga Kristiyano, hindi po ganoon ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kailangan sa atin, masanay tayo, magkaroon tayo ng kasanayan sa lagi ng pagpapasalamat at pagpupuli sa Diyos. Ang rekomendasyon sa atin, mga kapatid, ito natin yung ating isipan, tingnan natin lagi yung ginagawang kabutihan sa atin ng Diyos
sa araw-araw. Halimbawa po sa ating sarili. Binanggit ni Kabeto, yung mga bahagi ng ating katawan, isa pong marapat lamang nagpasalamat natin sa Diyos. Yung bahagi ng ating katawan na ating nagagamit para sa kabutihan. Yung pong ating sarili, para sa atin, karagdagan lang, napakapalad natin. Yung tayo masanay lagi sa ating pagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo narito pa. Masigla, may buhay, may lakas, patuloy na sumasambat at papasalamat sa Diyos, hindi pa tayo bed-in-bed. Salamat sa Diyos. Saan ang buhay? Ngayon, mahirap ang buhay. Talagang, kung minsan eh, wala kang trabaho. Lalo po yung hanap buhay na yung pangwalay ka, extra-extra. Yeah. Pero sa awa at tulong ng Panginoon, nakakaraos din tayo. Hindi tayo nakaarawan ng mabuti, ng masama, nabubuhay tayo ng mabuti yung ating pagharap sa buhay. Kami po, lalo na sa amin, hindi ako mahiya sabihin sa inyo. Sa amin, madala kang hanap buhay. Pero awa ng Diyos, kahit po talbos ng kamote, talbos ng kangkong, pag kami walang hanap buhay sa dagat, sa pamamagitan ng ilang mga isda na aming nakakapa, salamat sa Diyos, nakapagtatayo po ng gutom sa amin. Pero, kapag dumating naman yung mga araw na kami kumikita, nakakatulong kami, kahit sabihin namin, sagana na po kami mga kapatid. Yung aming buhay dito, makatikim lang kami, halimbawa, magsidang ng butog sa linggo. Salamat sa Diyos. Hindi na po namin natatamasa yung ibang mga kaliwasaan. Pero, ano itong papasalamat natin sa Diyos? Tayo, patuloy na nabubuhay, patuloy tayong nagkagagalak sa ating tungkulin, pagpupulit, pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamilya, paano ba natin dapat tanawin? At tayo masanay sa pagpupulit, pagpapasalamat sa Diyos. Naririyan ng ating pamilya, lahat na po dito. Okay, natutuwa. Nakikita ko dito sa Harunoy, hindi ko pinatatabaw lang yung puso. Natural po ito. Nakita ko ito, pamilya, nasa loob ng iglesia. Hindi ba dapat pagpasalamatan natin ng Diyos? Sa hindi po katulad ng ibang mga pamilya, watak-watak. Kung saan-saan naroon yung bawat isa. Mga anak ng alipro ng Diyos. Kung minsan, nangyayari talaga yun. Pero kung ikaw nasa loob ng iglesia, kasama mo yung pamilya, isa lamang ang magiging palatandaan, matututo tayong lumakad sa katwiran. Sa iglesia, lalong hindi, na dapat tayo pasalamat na tayo na rito sa loob ng iglesia, lahat ng isasama-sama. Bakit? Kung tayo man ay nawala ng kaibigan, kung tayo may nawala ng mahal sa buhay, sapagkat ayaw nila sumama sa atin, mahirap daw sa loob ng iglesia, maraming bago. Sino ang naging kapalit? Tayo mga kapatid, nagkaroon tayo ng bagong kapatid, nagkaroon tayo ng bagong anak, nagkaroon tayo ng bagong magulang, narito sa loob ng iglesia na ang Pangulo ay si Kristo. Hindi ba ito isang kalugod-lugod? Papasalamat sa Diyos, yung tayo magkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan. Yan po mga kapatid. Ang napakabuting pagtuturo sa atin na kung paano dapat natin pahalagahan, dapat tayo masanay sa lagi ng pagpapasalamat sa Diyos. Tayo naman ngayon, paano natin magagawa yung pagpapasalamat nila? Mayroon pa rin tinuturo ang banal na kasulatan. Kaya si Apostol Pablo, bakit kita mo mga pagtuturo niya? Ang kanyang pagtuturo sa atin, dapat daw na tayo'y masiyahan kung ano man ang ating kinalalagyan sa kasalukuyan, dumating man ang kahirapan, dumating man ang kabiguan, dumating man ang tagumpay, tayo, alalahanin natin ng Diyos ang kanyang kabutihan. Tayo matututong magpasalamat sa lahat ng tao. Yan, turo. Ngayon, ano yung katunayan? Na tayo bilang Kristiyano, paano ba natin na ipakikita yung katunayan na tayo ay Kristiyano kung dumarating at nangyayari yung maraming mga bagay sa ating buwan? Paano tinatanggap ng mga Kristiyano ang lahat ng mga bagay na dumarating at nangyayari sa kanyang buhay? Ito, dalawang talata lang po itong natin sa ating mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan sa 8:35,
Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-usig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang taba? Maliwanag po. Ang tanong ng Biblia, sino ang maghihiwalay sa atin kay Kristo? Paano natin haharapin yung mga hadlang na yan? Paano natin sasalungahin yung mga pagsubok na dumapit po sa ating buhay? Hamon po ito. Kaya po ito maliwanag isa sa atin ni Apostol Pablo upang tayo ay matuto, upang malaman natin na may potensyal po kasi na ang mga bagay nito ang magiging panganib upang tayo ay hindi makapanatili kay Kristo. Alin nyo? Ituwi ka yung mga bagay natin sasalungahin. Tandaan po natin. Ituwi ka yung mga bagay na magpapahiwalay sa atin kay Kristo kung tayo ay hindi matututo sa ating paggawa, sa ating pamumuhay. Alin yung ating sasalungahin? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang taba? Kapighatian, kalutihan, dapat masanay tayo na. Paano natin sasabihin yung kapighatian? Yan yung lungkot. Kung dumating sa atin yung mga panahon na may mga pagsubok, yun lang tayo magkaroon ng mahal sa buhay na mawala pagsubok ng kapighatian na. Yung kahirapan, natural na lang ang kahirapan sa amin. Sa mga kapatid natin dito, hindi po problema masyado yung kahirapan. Yung kagutom, nabibigyan pa rin ng lunas. Una nga, sipag lang, pero dating matakasan yung kagutom. Ngayon, wala na yung pangarap na sinasabi. Wala na yung tabak. Bakit? Noong pong panahon ni Apostol Pablo, naroon yung pangarap. Dahil si Apostol Pablo, nung wala pa sa pananampalataya, siya ay nasa panahon ng pag-uusig. Kaya yung buhay ka pangarap, lagi yun. Alin pa? Yung tabak. Pag nahuli talagang literal na tabak po ang ginagamit. Eh ngayon, sa panahon Kristiyano, ano yung sinasabi niya na panganib o ang tabak? Ang panganib po, yung pagkaway ng mga tukso. Yung tabak, kapag tayo po ay natuto sa tuksong yan na hayaan natin sundin, tayo po magkakaroon ng kapakusan. Paano natin maiwasan nito? Ito mga kapatid, huwag po tayo papayag. Hindi po dapat na ang mga ito ang maging kadahilanan upang tayo mapahiwalay sa ating pag-ibig kay Kristo. Huwag po tayo papayag. Kaya nasabi sa atin, tayo ay presya ng pag-ibig. Ang rekomendasyon ni Pablo, matuto tayo mag-ibig. Sa kabila ng lahat, tayo mag-ibig, naroon yung pagpapasalamat. Naroon sa kalagayan na naman ang ating pinalagyan sa buhay, naroon pa rin yung ating lagi ng pagpapasalamat sa Diyos. Ganyan po. Turo sa atin yung pagtanggap kung dumating yung mga hadlang na yan, kung dumating yung mga pagsubok na yan, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung ating kapatid. Yung kamamatay lang nakaraan, hindi po kailan sa atin. Yung kanyang karamdaman wala ng kagalingan. Napakatagal din naman na. Halimbawa, 3 buwan po siya naghirap. Paano niya pinakita na siya hindi sumuko sa kanyang kahabisan, sa kanyang dinaramdam na sakit. Hanggang po sa siya ay abuti ng kamatayan, hindi po siya hiniwalay sa paglilito sa ating Panginoon. Yan, mga kapatid. Ang isang bentahe, isang halimbawa ng isang tao na kay Kristo hanggang sa huli sandali ng kanyang buhay, ayaw niyang hiniwalay kay Kristo. Kaya po, upang magawa natin yan, mayroon pong nagpipilin sa atin ang banal na kasulatan sa Roma pa rin. Inyo pong matamang pakinggan, mga kapatid, sa 14, 7, patuloy hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili,
At sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamatay. Kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Isang pagkakalibilin. Sa mamatay man tayo, o tayo sa mabuhay, kailangan tayo umikay sa Panginoon. Huwag tayong hiwalay kay Kristo. Challenge na naman ito, mga kapatid. Hamon na naman ito sa bawat isa sa atin. Sapagkat sino man sa atin, tunay lang. Wala po tayong kapangyarihan na piliin yung ating kapalaran. Ang buhay natin galing sa Diyos, siya rin po ang babago dito sa atin. Sa mabuhay po tayo o sa mamatay, tayo ay kay Kristo. Sa tagumpay, sa kabiguan, sa ginhawa man o sa kahirapan, huwag tayong bibigyaw. Sapagkat tayong mga magkakapatid, dapat sikapin natin tayo'y manatili at laging nagpupuri. Nagpapasalamat sa Diyos na siyang ginagawa. Sino gumagawa nito? Yung kanyang mga tapat na ito. Sapagkat ito ang diwa ng mga tao mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay. Ito ang laging ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Magkalaki po, tandaan ninyo mga kapatid, ang ating pagsikapang gawin. Magkalapit ang pagtitiis. Kalaki po ang patuloy at patuloy na lagi ng pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang ating pong dapat natatandaan mga kapatid. Ito po yung aking nabahagi. Salamat po sa Diyos. Nawa, magkaroon ng kabuluhan, ito po aming naibahagi ni kapatid na letong sa akin po. At bago po tayo magtagubilin, at kung muna tayo sa seminaryo, numero 34 po. Patuloy po amang sa kahulugan sa Nagali, ang aming pangalimbahan. Lagi po kami amang mga marikot. Patuloy po amang sa aming mga tulog. Ang hindi po ng aming mga tulog.
upang minsan pa, Ama, dito namin sa iyo ang aming pong paluhati at pupuli at pasalamat sa inyo talaga. Ama, salamat po ng maraming pasalamat sa mga gabi at araw na aming pinangyuhan. Salamat, Ama, sa mga pagkakataon. Patuloy mo kami ingatan. Patuloy mo po ang ikinabikita sa amin ng mga kapatid ang iyong pamamahal. Ama, kumbaga kung maaari, upang maging dapat ang mga huli sandali ng aming pananahan kung nakikita mo pa rin na mayroon pang pagkakunan sa aming puso. Ang masamang sandali ito yung hinihin ko kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan, aming nagawa sa iyo, sa mga kasalanan na aming nagawa sa aming mga kapataraw at sa aming mga kapatid. Ama, dahil po kami manghamak ng mga lingkod. Patuloy po amang tumitiin ng lahat ng lingkod. Wala sa awa ko Ama, ito nagkakalap sa tamas. Pagkilang Diyos, ikaw ang Diyos na aming pinipilitan. Ikaw ang Diyos na aming sinasabi. Ikaw ang Diyos na aming pinipilitan. Ikaw ang Diyos na aming pinahalitan. At ikaw ang piling Diyos na aming sinasamba sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ama, salamat at maraming salamat sa patuloy mo pagkikipin sa amin na mabuting pangalaman. Patuloy mo pagkikipin sa bahay natin ito. Upasama-sama po kami ito pagkasman sa iyo. Siya po lamang naman tayo magagawa namin mga lingkod. Sa pamamagitan po ng aming mga latang sabihin ang iyong karamalan, sabihin ang iyong kapangyarihan ng hanggan. Ikaw po ang Panginoon Diyos na inaasahan namin kung naasahan ng iyong hina. Kaya po, kasama ng aming panalangin, ng aming paghiling, ang bawat sasabi na may sana'y tulungan mo, ilayin sa mga puri ng mga puso, ilayin mo kami sa mga puri ng mga kapamakan, ilayin mo kami sa mga bagay na magiging kahilangan ng mga kanamitan. So, ilan Diyos, paano kami pinipin sa mamagitan ng iba ng kapitan Panginoon sa nagwama, ang aming paglilingkod sa iyo, hindi lamang dito mo kapagalihin sa sangitan ito. Ano pa? Ito po kapitan Diyos, ito mapaglingkod ka namin, hanggang dyan sa kapangalihin. Ito ay lingkod sa buhay mo kanila. Ama, sa iyo rin po namin nakita ng Diyos ang pangasiwan ng iglesia namin sa sumasiwan. Kita tagubilin po namin sa iyo ang kalagayan ng aming mga lugar. Kita tagubilin namin sa iyo ang kalagayan ng aming sa narito po ang mga aming mga lugar. Narito po ang mga aming mga kahinaan. Malibang kami hindi sumahan. Hindi po kami ang mga kapatid. Sa aming pagkakas namin lugar. Kaya nagmas sa ito. Kami po ay nakikiusap sa iyo. Sumasama ng walang hanggan. Kung paano hindi mo nawasin mo ang kataas ang aming masabot ang aming mga kain, patawarin mo ang aming kasalanan. Ang lahat po ng ito ang sama-sama namin. Hinihintay sa iyo sa pangkalan ng Jesus aming Panginoon. Sa
Lang